Magandang hapon muli mga kaibigan at mga kapatid ko sa kay Kristo. Muli tayo ay mag-aaral sa pagpatuloy ng ating pinag-aaralan sa Matthew 24. Ito po ay yung mensahe ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang bayan. No? Kaya ating pong napag-aralan sa ating nung nakaraan ay yung paglabas ng kautusan tungkol sa sandilo, no? Na malapit na po mga kapatid. So, ipagpatuloy po natin sa ating pag-aaral ngayon. At hanggang sa kung saan tayo matatapos natin tumatin sa tulong ng Panginoon. Ipagpatuloy natin at dito tayo ngayon sa ating balikan yung talatang 8 sa Matthew 24 verse 8, 7 verse 8. Ayan. Tayo manalangin muna bago tayo magpatuloy sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Hesus. Purihin ka, amang Diyos na makapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat patuloy sa panahon at pagkakataon na iyong ipinagkakaloob. Lalong-lalo na Panginoon sa buhay at lakas na aming naranasan at mga pagpapala. Maraming salamat. Ang pag-aaral na ito, O Diyos, ay isang napakalaking pagpapala sa iyong bayan upang kami, Panginoon, ay mahanda sa panahon na kabagabagan na darating sa sanlibutan. Sapagkat iyon na pong inihayag sa aklat ng Matthew 24, ang huling mensahe mo sa iyong bayan upang kami, Panginoon, ay makahanda sa panahon ng pagsubok. Tulungan kami, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na ang mga mensaheng ito na aming pag-aaralan ngayon ay mayroon kaming matutunan at higit sa lahat, O Diyos, may handa ang aming buhay sa panahon na krisis na aming haharapin. Pagpalain mo po ang mensaheng ito na ito po, Panginoon, ay mapakinggan nawa ng aking mga kapatid sa paglilingkod. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga pagkakasala o ako may nasumpungan mo, Panginoon, na mayroong kalikuan sa aking pag-iisip o puso. Linisin mo ako, O Diyos, upang ito, Panginoon, ay hindi makahadlang sa pagpahayag ng mabuting balita. Salamat, O Diyos, sa pagdinig sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan mga kapatid, patuloy tayo sa pag-aaral, no? Sa Matthew 24 na ang digmaan ay ating naranasan. Sabi sa 7, sapagkat maglalaban ang bansa at mga bansa at ang kariyan laban sa kariyan. Magkakaroon ng tagutom, salot o famines, pestilence, mga tawag nito, yung mga peste, mga lindol sa iba't ibang dako. Nariyan, nakikita natin lahat yan mga kapatid. Sa verse 8, ngunit ang lahat ng ito'y pasimula lamang na matinding paghihirap. Kaya nga po, ang tanong ay sino po ang number 1 na problema sa ganitong mga pangyayari na ating naranasan sa sanlibutan? Ito po yung sulat ni Ellen G. White sa Spirit of Prophecy sa huling krisis sa lupa. Ating basahin muli, no? Ang kasalukuyan ay panahon ng nakakagilalas na pagkawili sa lahat ng namumuhay, sa lahat ng tao sa libutan. Mga pangulo, mga mambabatas, mga lalaki na sa pwesto ng dakilang pagtitiwala at otoridad, mga mapag-isip na mga lalaki at babae ng alinmang antas ay nakatuon sa mga pangyayaring nagaganap sa palibot natin. Yung mga pangulo, mambabatas, nasa pwesto na nagkatungkulan o otoridad, ang kanilang pag-iisip ay nakatuon doon sa mangyayaring nagaganap sa ating palibot. Itong krisis na ating nararanasan, itong lindol, bagyo, o salot, natural disaster, ito yung problema na kinakaharap ng ating mga bansa. At number 1 na problema ang ating mga pangulo.
Kaya nga po mayroong ginaganap na summit para pag-usapan nila kung paano nila masolusyonan ang mga bagay na ito. Kaya sabi dito, nagmamasid sila sa mga ugnayan na mamagitan sa mga bansa. Nagmamasid sila. Nagsama-sama sila upang tignan ang mga pangyayari sa libutan ito upang mabigyan ng solusyon. Ang giyera, gutom, salot, disaster na lindol, bagyo. Yan po mga kapatid. Tinitignan nila kung paano solusyonan. At alam natin mga kapatid na sa kanilang pagtingin ay mayroon silang hinahanap na makakatulong sa kanilang problema. Ang isang iglesia na kinilala sa buong sanlibutan ay walang iba ang Katolik. Papacy. Yan po yung, kaya nga po mayroong pagmi-meeting na ginagawa. Kasi mayroong programa itong Vatican na ikakabuti ng bawat isa sa sanlibutan. Kaya sabi dito, nakikita nilang igting na mga nangyayari sa bawat sangkap ng lupa. At nakikita nilang may kapasyang bagay na malapit ng maganap, na ang mundo ay nasa bingit ng nakakagulat na krisis. Ito yung kanilang problema na solusyonan. Yung krisis ng libutan. At ating nakikita sa ating panahon ngayon na umiiral na po yung nakikita natin sa ating panahon na lagi na babalitaan na ang climate change. Krisis na ating maranasan ay nariyan. Ano ang solusyon para matigil ito? Kaya nga po mayroong batas na dapat pinanukala nila na ang ating sanlibutan ay magkaroon ito ng kapahingaan upang ang mga kalamidad ay matigil. Kaya po ang Sunday Law, ito po yung itinuturing nilang kapahingaan. Mga kapatid ko, sabi ni Ellen G. White, ang mga kalamidad sa lupa at dagat, mabuhay na lagay ng lipunan, ang mga banta ng digmaan ay mga palatandaan. Ang mga ito ay nagbabadya ng mga nalalapit na mga pangyayaring may dakilang lawak. Kaya ito mga kapatid, yung mga kalamidad na ito yung gustong solusyonan. Kaya ang ahensya, sabi dito, ang ahensya ng kasamaan ay nagsasanib ng pwersa at nagtitipon. Kaya nga po ang lahat ngayon ng relihiyon ay nagkakaisa na. Dahil nabuo na po ang kanilang panukala na ang sanlibutan ay bibigyan nating kapahingaan. Sa pamagitan ng isang araw na kapahingaan. At ang araw na yan ay dapat ipatupad sa lahat ng mga tao. At ito'y magmumula doon sa Amerika. Ayan, para matigil itong mga kalamidad na ito. Ito lang ang solusyon. Babaguhin natin ang lupa, sabi nila. Yan. Kaya sabi dito, nagpapalakas sila para sa huling dakilang krisis. Kasi may krisis maranasan. Pero ang krisis nito mga kapatid ay sa ating panahon. Sa atin bilang bayan ng Diyos. Mga dakilang pagbabago ay malapit nang maganap sa ating sanlibutan. Totoo po yan. Ang dakilang pagbabago. Ngayon nakikita natin ang ating sanlibutan ay parang walang natural lang, normal lang ating pangyayari. Nagkatrabaho tayo, umuwi tayo sa bahay, nakapaglilingkod tayo sa Panginoon. Parang easy lang. Pero mga kapatid, ang tingnan natin ang ating kapaligiran. Ang lahat ng relihiyon sa sanlibutan ito ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Papa. Kaya nga po ako po ay nainggan na tawag nito. Nagpupursige na ihayag ang mga katotohanan ito. Dahil po ang ating presidente sa Amerika, si Ted Walls, ating presidente si Pastor Ted Wilson,
ay nanawagan sa lahat ng iglesia na dapat ipangaral ang mensahe ng ikatlong anghel. Ang three angels message ay dapat ihayag sa iglesia. Yan po ang kanyang panawagan. Pero mismo sa mga iglesia natin, local iglesia, pag nag-topic ka tungkol sa Revelation, hindi masyadong tinatanggap at pinagbabawalan pa, no? Kaya nga po ang sabi ni Pastor Ted Wilson na ang sino man, pastor man, theologian man, o ano mang kalagayan, elder man sa iglesia, member man na nagsasabi na wala ng sandilo, ay wag daw po paniwalaan. Maliwanag po sa Biblia ang sandilo, mga batid. Ayan. Dakilang pagbabago ay malapit nang maganap sa ating sanlibutan. Kaya po nga po, ang pagbabagong iyan magaganap sa atin. At sabi dito, at ang huling pangyayari ay magiging mabilisan. Ang huling pangyayari sa sanlibutan ito, mabilis po yang matupad. Hindi po yan magtatagal. Kaya nga po, pag natapos ito, mapatid, darating ang Panginoong Kristo. Yung kabagabagan ito, kapag nag-umpisa na, i-declare ang sandilo sa Amerika. Ayan, sulat po ito ni Ellen G. White sa The Last Day Events, page 1. Kaya nga sabi dito ng ating Panginoong Kristo, ngunit ang lahat ng ito ay pasimula lamang na matinding paghihirap. Kapag i-declare na ang sandilo sa Amerika, mabilis po yan. Huwag po nating isipin na pag i-declare doon, paunti-unti. Hindi po, mabilis po yan. Nakita nyo po yung lockdown sa Pilipinas. Dineclare yun ng Lunes yata na kailangan ngayong Biyernes lockdown. Natupad ba? Agad, nung Biyernes kagad, lahat sarado. Walang nakakalabas. Ganun po kabilis. Inisip natin, mga kapatid, na ang sandilo kapag i-declare, matagal pang darating sa atin. Baka inisip natin, mabilis po yan. Kaya pag i-declare yun, magpasimula ang matinding paghihirap. Kanino? Sa atin bilang bayan ng Diyos. Bakit? Kasi po may batas po na hindi ka makapagbili, hindi ka makapagbenta, maliban tanggapin mo ang tanda ng hayop. Ang tanda ay walang iba, ang national sandilo. Yan, mga kapatid. Saan ba natin inilalagay ang ating pag-iisip sa panahon ngayon? Nakatuon pa ba tayo sa mga bagay sa sanlibutan? Nariyan na po. Pakinggan nyo po sa YouTube kung ano po ang nangyayari sa ating sanlibutan. Hayag na hayaga na po sa bawat isa sa atin. Baka mag-isip pa tayo, ang sandilo ay matagal pa. Nariyan na po. Wala na pong relihiyon ngayon na tinatawag na protestante. Lahat po ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng Amerika. Nagkakaisa na po lahat. Kaya po, ang talatang ito ay inihambing ni Jesus Christ na isang babaeng nagdadalamhati ng mga anak. Sa original na salin, ang talatang ito ay inihambing sa babaeng nanganganak. Gaano ba katindi pag ikaw ay nanganak, mga kapatid? Ang isang babae pag nanganak, di ba? Naglilibor ka. Ilang araw maglibor? So, sabi ng aking natanong na nanay, lola dyan sa simbahan, maglibor sa 3 araw kalahati. 3 araw bago siya manganak. Mag-umpisa, 1 araw, pangalawang araw, 3 araw, yun yung kanyang paglilibor. At pagkatapos ng 3 araw kalahati ay manganganak na siya. Kaya nga ang karanasan ng bayan ng Diyos sa panahon ng sandilo, inahintulad dito sa babaeng nanganganak. Ayan. So gaano ba kahirap kapag ang isang babae ay nanganganak?
yung nasa panahon na siya ng malapit ng manganak. Yan. Ngunit ang lahat na ito ay pasimula ng matinding paghihirap. Tinatawag ito ni Ellen G. White na little time of trouble. So, mga kapatid, kaya sabi dito, ang apoy ng sandilo, ito po yung pagsubok sa bawat isa sa bayan ng Diyos. Dadalisain ang bawat isa sa isang apoy ng pagsubok. Katulad ng isang ginto na ilalagay sa matinding init, at kapag naisala na sa matinding init, lalabas ang kanyang pagiging tunay na ginto. Ayan. Kaya nga po, dapat paghandaan ng bayan ng Diyos ang panahon ng apoy ng pagsubok bago ito mangyari. Panahon natin, mga kapatid. Kapag i-declare na ang sandilo, sa verse 9, sabi dito, pagkatapos ibibigay kayo sa kapighatian. Kaya ito yung kapighatian ito ay mangyayari sa bayan ng Diyos. Ibibigay kayo sa kapighatian. Pagkatapos na declare ang sandilo, dito magpasimula ang kapighatian. At kayo'y papatayin. Bakit? Kasi may batas po na pagsamba. Sa Revelation 13, naroon po yon na ang sino mang hindi sumamba sa larawan ng hayop ay mapapatay naman. Kaya nga po, ididiin ang tandang ito na sa lahat ng tao kailangan tanggapin. At hindi ka makapagbibili, hindi ka makapagbibinta kung wala kang, hindi mo tatanggapin ang national sandilo. Ayan, mga kapatid. Kaya, sabi dito, pagkatapos i-declare ang sandilo, ibibigay kayo sa kapighatian. Ito yung pagsubok na maranasan ng bayan ng Diyos. At kayo'y papatayin. Ayan. At kayo'y kaputahan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Kasi po, lahat ng mga bansa ay nagkakaisa na tinutupad ang araw ng kapahingaang iyan. Ay walang iba, ang sandilo. Nagkakaisa sila na tinupad yan. Subalit, mayroon pong hindi tutupad. At yung hindi tutupad diyan, yung mga taong tapat sa Panginoon, nanindigan sa ikaapat na kautusan ng Panginoon. Hindi sila tutupad diyan. Kaya kapag hindi ka tutupad, papatawang ka ng kamatayan. Ayan. Dahil lahat ng mga bansa ay kayo'y kapuputan sa lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon si Kristo, kapuputan. Yan. Kung magkagayoy, marami ang mga titisod at mga kaluluan sa isa at magkakaputan ang isa't isa. Ito nga kapatid, ang panahon ng pagliliglig sa bayan ng Diyos. Dito na mag-umpisa yung matitisod ka na. Mayroon ng katitisuran. Malalaglag na yung iba. Kumbaga, ang tawag nito, ang tunay na trigo ay manatili. Pero yung hindi tunay, malalaglag. Ayan. Magkakaluluan ang isa't isa. Sabi ng ibang salin sa magulang mo, kapatid mo na hindi man napatay, ipapatay ka. So, ayan mga kapatid, at magkaputan sa isa't isa. Matindi ang labanan sa pamilya, sa iglesia, yung nanindigan. Pero sabi ni Ellen G. White, mga kapatid, sa mga tapat na naglilingkod sa Panginoon, ang kapighatian na ito ay aakay sa pagkakaisa. Kasi po sa panahon nila, ibubuhos ang huling ulan. Kaya mga kapatid, ating nakikita ang pangyayaring ito na maranasan ng bayan ng Diyos. Ayan. Sabi dito ni Ellen G. White, yung
magkaroon ng pagkakaluluan sa isa't isa, kaputan sa isa't isa, mga katisod sa isa't isa. Sa verse 10. Anong sabi ni G. White sa The Great Controversy 3:4-8? Habang palapit ang bagyo, maraming tao na nagpapahayag ng pananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel. Ano ba yung mensahe ng ikatlong anghel? Ang mensahe ng ikatlong anghel, ito ay pagsamba sa hayop at pagtanggap sa kanyang tanda. Ito po yung mensahe ng ikatlong anghel. Kaya sabi nito, habang papalapit ang bagyo, maraming tao na nagpapahayag ng pananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel. Naniniwala sila sa tinatawag na huling babala. Pero sabi nito, ngulit hindi napabanal ng pagsunod sa katotohanan. Hindi sila napabanal sa pagsunod sa katotohanan. Ang aalis sa kanilang panindigan, ito yung mga aalis. Alam nila ang aklat ng Revelation, nabinsahian na sila, pero hindi sila banal sa pagsunod sa katotohanan sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, bakit hindi naligtas sapagkat hindi nila inibig ang katotohanan. Hindi nila mahal ang katotohanan. So, mga kapatid, ang katotohanan ay matatagpuan lamang sa Biblia, sa banal na kasulatan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, ang kautusan ng Diyos ay katotohanan, si Jesus Christ ay katotohanan, ang Holy Spirit ay katotohanan. At kapag ginanap natin ito, mga kapatid, banal tayo dito, mga kapatid. Banal tayo sa katotohanan. Sabi dito, hindi tayo tatalikod. Ibig sabihin, mga kapatid, alam natin ang doktrina na ating dinadala. No? Alam natin, mga kapatid, ang pagkakilanlan ng huling iglesia, ang nalabing iglesia. Yan po inihayag sa aklat ng Revelation. Na sila po ay mayroong tumutupad sa kautusan ng Diyos at may patotoo ni Jesucristo. Ano yung patotoo? Espiritu ng hula. Yan po yung patotoo. Dala ng huling iglesia ang spirit of prophecy. Pero ngayon, marami nang hindi naniniwala sa sulat ng ating propetisa na si Ellen G. White. Pag nag-aaral ka, naghahayag ka, sabihin nila, payo lang yan Ellen G. White. Marami. At hindi nila binabasa. Kaya nga kapatid, kapag banal tayo sa katotohanan, makakatayo tayo. Sabi dito, habang palapit ang bagyo, maraming tao na nagpapahayag ng pananampalataya ng mensahe ng ikatlong anghel, ngunit hindi napabanal sa pagsunod sa katotohanan. Ano gagawin nila? Ang alis sa kanilang panindigan at sasama sa panig ng kalaban. Papanig sila. Kasi ang sanlibutan natin mahati sa dalawa. Pagsamba sa manlilikha at pagsamba sa hayop. Yan lang po, mga kapatid, ang isyo sa sanlibutan kapag i-declare na ang sandilo. Kaya nga sabi ng propesiya sa Revelation 13 verse 8, ang lahat na nanirahan sa lupa ay sasamba sa kanya, na ang kanilang pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Sino yung hindi sasamba? Yun lamang ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Pero yung hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, sasamba sila. Kaya sabi dito, sa pakisama sa sanlibutan at pakikibahagi sa espiritu nito. Saan ba ang ating espiritu? Sa mga bagay sa sanlibutan? Karamihan ng sanlibutan? Ang ating espiritu dapat sa Panginoon. Halos ganun na rin ang pananaw nila sa mga bagay. At kapag ibinigay na ang pagsubok, ang sandilo, sabi ni Ellen G. White, ito yung subukan. Kapag ibinigay na ang pagsubok, sila'y laang piliin ang mas madaling panig ng nakakarami.
Bakit? Kasi po, hindi sila napabanal sa pagsunod sa katotohanan. Hindi napabanal. Alam natin ang mensahe, pero walang pagtupad, walang pagsunod. Yan mga kapatid, no? Sabi dito, kapag ibinigay na ang pagsubok, sila'y laang piliin ang mas madaling panig ng nakakarami. Sabi dito, ang mga taong matatalino at kalugod-lugod magsalita na dating nagagalak sa katotohanan, pero hindi nga napabanal, di ba? Ay gagamitin ang kanilang impluensya upang dayain at iligaw ang mga kaluluwa. Sila ang magiging matinding kaaway ng dati nilang mga kapatid. Kasi aalis sila eh. Ang kanilang puso nasa sanlibutan, papanig sila sa karamihan kasi hindi sila mapabanal sa katotohanan. Aalis sila. At magagaling sila magsalita. Magaling kahangang, iba? Minsan ang ating iniisip, ang gusto ng karamihan, yung na-excited silang magsalita. Yung magaling magsalita, natutuwa sila. Pero kung babasahin natin sa Biblia yung kanilang kinukuhang teksto, wala ang konteksto. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo mga kapatid sa pakikinig. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo, hindi ko nga nailagay dito. Ayan. Sa Hebreo 2, kaya dapat nating pag-ukulan ng higit pangpansin ang bagay na ating narinig. Baka tayo'y matangay na palayo. Yung bagay na ating narinig, pag-ukulan daw natin ng pansin. Kaya nga mas dapat nating bigyan pansin yung ating naririnig at ating susundin sa pamamagitan ng katotohanan. Ayan mga kapatid, no? Dapat nating pag-ukulan higit ng pansin ang mga bagay na ating narinig. Napakahalaga ang pakikinig mga kapatid. Kasi ang pakikinig, nandun yung pag-uunawa. Pero kung nakinig tayo, hindi na natin inunawa, katulad tayo doon sa nahulog sa bato. Kaya sabi ni Jesus Christ, yung nalaglag sa tamang lupa, yung nakinig at inunawa ito at nagbunga. Kaya sabi dito, ayan, no? Sila'y laang piliin ang mas madaling panig ng nakakarami. Dahil hindi sila napabanal sa katotohanan. At sila ang magiging matinding kaaway ng dati nilang mga kapatid. Magkakaluluan nga eh. Magkakapuutan. At yung hindi napabanal sa katotohanan, sila yung aalis. Aalis sila sa panindigan sa ating Panginoon. Ayan. Kaya ang tanong po kapatid, ano ang sulat ni Ellen G. White kung sino yung makakatayo sa krisis na ito? Ano ang kanilang karakter? Sabi dito sa Dakilang Pag-asa 3:40, sabi to, wala nang iba, kundi yun lamang mga nagpatibay ng kanilang isipan sa mga katotohanan ng Biblia ang makakatayo sa kahuli-hulihang malaking tunggalian. Wala na daw iba. Wala nang iba. Sino lang yung nagpatibay ng kanilang isipan sa katotohanan ng Biblia ang makakatayo. Alam nila ang doktrina ng Biblia. Kaya nga sabi doon sa Revelation 14, verse 5, sila'y walang dungis, hindi sila dungisan ng babae. Bakit? Kasi yung babae, ito yung doktrina ng babae. Ayan. Kaya sabi dito ni Elizabeth, bawat kaluluwa ay darating sa mapanuring pagsubok. Bawat isa ay tatayo. Sa panahon ng pagsubok, ang bawat kaluluwa ay kinakailangan tumayo sa harapan ng Diyos para sa kanilang sarili. Tatayo. Kung hindi tayo napabanal sa katotohanan,
sa mga salita ng Panginoon, hindi natin binabasa ang Biblia. Hindi natin pinag-aaralan. Baka matulad tayo sa sinabi ni Apostol Pablo na laging nag-aaral subalit walang kapangyarihan, walang espiritu. Saan mabasa yon? 2 Timoteo 3. Ayan. So mag-ingat po tayo mga kapatid. Ito po yung warning ng ating Panginoon Kristo bago darating ang kanyang kahatulan sa libutang ito. Ano ba yung kahatulan na ibibigay ng Panginoon? Malalaman din mamaya. Ano yung hatol ng Panginoon sa yumurak sa kanyang kautusan? Tumanggap sa tanda ng hayop. Makikita natin mamaya mga kapatid. Kaya nga, ang pangyayaring itong Matthew 24 ay katulad sa pangyari sa Jerusalem. Nawasak ang Jerusalem. At sino yung winasak doon? Yung bayan ng Diyos na tumalikod sa Kanya. At alam natin na ang kasalanan ng bansang Israel, bakit sila hinatulan ng Diyos, ay hindi nila pagtanggap kay Jesus Christ. Ano naman ang magiging kasalanan ng Kristyanong daigdig ay ang pagyurak nila sa kautusan ng Diyos. Hindi pwede yan na paghiwalayan ang si Kristo at kautusan. Kasi ang kautusan at si Kristo ang katuwiran at ang katuwiran din ay kautusan. Kung si Kristo ang katuwiran natin, ang kautusan din ay katuwiran. Transcript nga ng kanyang karakter. Hindi magiging matuwid si Kristo, hindi sa magiging walang kasalanan kung walang kautusan. Bakit siya walang kasalanan? Kasi nakasunod siya sa kautusan. Kasi hindi mabibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Naging matuwid si Jesus Christ kasi itinuring siyang walang kasalanan kasi nga masunurin siya sa kautusan. Ganun lang naman kasimple mga kapatid eh. Ganun lang kasimple ang pamumuhay na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Nakikita ito ng mga alagad. Kaya nasabi ni Apostol Pedro na siya hindi nagkasala. Kasi nasaksihan niya ang paano tinupad ni Jesus ang kautusan. Ngayon, ang tanong, masasabi ba natin na si Jesus Christ ay hindi nagkasala kung walang kautusan? Kasi may sinunod siya. Diba? Kasi wala siya kasalanan, kasi sinunod niya. Kung sinuway niya ang kautusan, nagkasala siya. Kaya hindi po pwede yung walang kautusan. Ang kautusan ng Diyos, yan po yung transcript ng kanyang karakter. Ayan. Kaya sabi dito, wala nang iba kundi yun lamang ang mga nagpatibay ng kanilang isipan sa mga katotohanan ng Biblia. Ang makakatayo. Sa kahuli-hulihang malaking tunggalian. Kaya bawat kaluluwa ay darating sa mapanuring pagsubok. Kaya ang tanong ni Elijiwet, dalawang tanong siya. Nagtanong siya, ang mga paa ba natin ay matatag nang nakatungtong sa malaking bato ng di nababagong salita ng Diyos? Tanong niya. Ang paa ba natin ay nakatungtong na ba ito sa salita ng Panginoon na di nababagong salita? Kaya ba nating lakaran ang kautusan ng Panginoon? Ang salita ng Panginoon? Sabi nito, pangalawang tanong, handa ba tayong tumayo ng matibay sa pagtatanggol sa mga utos ng Diyos at sa panampalataya ni Jesus? Yan po yung sinabi ng aklat ng Revelation 14 verse 12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Nagsitupad ang utos ng Diyos at may panampalataya kay Kristo. Nakatayo sila. Sila po yung makakatayo. Ayan. So, kaya nga po, bawat isa ay kinakailangan tumayo sa harapan ng Diyos sa kanyang sarili. Manindigan. Sa verse 11 ng Matthew 24, maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. Alam naman natin, mapatid, na kung kayo nagbabasa sa sulat ni N.G. White, ang napakaraming pandaraya ni Satanas ay lilitaw sa sanlibutan. Ang huling pandaraya, gagayahin niya si Kristo sa alapaap. At yung mga anghel niya ay lilitaw at magpapanggap. Patutunayan ni Satanas na totoo ang tinatawag na immortality of soul.
yung kaluluwa. Lalabas ang mga anghel at gagayahin yung kamag-anak, kaibigan, mga kapatid na nangamatay. At kakausapin nila ang kamag-anak at sabihin, bumalik kami para sabihin sa inyo na ang araw ng linggo, ang Sabat na linggo, ay yung araw na binasbasan ng Panginoong Hesus. Kaya dapat sundin ito. Kapag hindi tayo napabanal sa katotohanan, mga kapatid, sa panahon ng pandarayang iyan, maraming bulaang propeta ang lilitaw. Diyan. At ano ang layunin nila? Ililigaw ang marami. Sa panahong ito, mga kapatid, dito rin gagawa si Satanas ng mga pandaraya. Sana po magbasa tayo, mga kapatid. Inihayag na nila G. White sa Dakilang Pag-asa at Last Day Events ang mga pangyayaring ito. Kaya nga po mayroon tayong Spirit of Prophecy. Ang sulat ni Ellen G. White, ito po kinasihan ng banal na espiritu. Katulad po sila sa sulat ng mga propeta. Pero hindi natin pinapansin. Kaya nga po aking inaalok sa bawat iglesia, dapat natin basahin itong aklat na ito. Panghuling araw na pangyayari. Napakaganda. Makapaghanda ang bayan ng Diyos kapag binasa ito. Ayan, mga kapatid. Kaya sabi dito, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ano ba yung kasamaan dito, mga kapatid? Paglaganap ng kasamaan. Sa English, and because lawlessness will abound. Yung kawalang batas ng Diyos, dahil pinalitan ang batas ng Diyos ng hindi batas ng Diyos. Batas ng kapapahan. At ang batas ng Diyos ay nayurakan. At ito yung kasamaan na mangyayari sa ating hinaharap. At kapag hindi na makapagsamba ang tunay na iglesia, ang nalabing iglesia, lalamig na po ang pag-ibig sa marami. Di ba nakita natin yung nilockdown nga lang tayo, mga kapatid? Kumusta ang pagsamba natin? Lumamig ba? Sobrang lamig. Araw ng Sabat, nakahiga sa higaan. Wala, di ba? Nakita natin yun. Dahil ang Sunday law, may batas po yan. Unang batas ay magpahinga lahat ng tao. Nandiyan po yan nasulat ni Ellen G. White sa Last Day Events. Pangalawa ay pwede ka pang magsimbang Sabado, pero magsimba ka rin ng Linggo. Pangatlo, tanging Linggo na lang ang pagsamba. Wala ng Sabado. Kapag nagsimba ka ng Sabado, ikukulong ka. Linggo lang. Yan po yung batas, mga kapatid. At sino mang lumabag sa batas ng Linggo ay papatayin. Kaya nga sabi ito, ang pag-ibig ng marami dahil sa paglaganap ng kasamaan, dahil paglaganap na hindi na pinatupad ang batas ng Diyos, nang ibabaw na ang batas ng hayop, lalamig po ang pag-ibig. Katulad po ng pandemic. Ito po'y sign na binigay ng Panginoon, ang pandemic, mga kapatid. Paano ito tumayo sa pandemic? Nilockdown ang buong Pilipinas, ang buong mundo. Saan ka nakakita yan? Na ang buong mundo ay nilockdown. Sa ating panahon, di ba? Katulad sa Jerusalem, na napalibutan sila. Ayan. So, sabi nito, dahil paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya nga, ang pag-ibig sa Diyos ay, mayroon akong topic niya, mga kapatid, abangan niya. Yung pag-ibig sa Diyos. Para makatayo tayo, paano natin mahalin ang Diyos. Mayroon akong topic diyan. Paano natin mahalin ang Diyos? Na kahit patayin ka, mahal mo ang Diyos, ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya. Sabi nito, subalit ang magtiis hanggang sa wakas siyang maliligtas.
Ano ibig sabihin? Alam natin mga kapatid na ang paghatol ng Diyos, ang unang pagpapasya na gagawin ng Diyos, paghukom na gagawin sa sanktuaryo sa langit, ay magpasimula sa kanyang bayan. Naghatol si Jesus Christ noong 1844. Inumpisa niya ang kanyang paghatol, paglilinis sa mga kasalanan sa mga tao na nangamatay doon sa mga patay. 1844. At ililipat niya ang paghatol na yan sa buhay na bayan ng Diyos, kanyang bayan. Dito mauna. At kailan niya umpisa niyan? Pag ilipat sa sandilupuyan, kapatid. Yan po yung pagtatak, tanggap sa hayop at tanggap sa tanda ng Diyos.